Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Kabuwanan ng Kapaskuhan. Bakasyon na naman at nagkataong pinayagan si Warlito na mag-leave sa trabaho. Mula sa Marikina ay mag-isa siyang bumiyahe patungo sa probinsya. Hindi iyon ang unang beses na nakaapak siya sa probinsya dahil sa katunayan ay laking probinsya talaga si Warlito. Bata pa lamang si Warlito nung maulila siya sa mga magulang. Ayon sa mga doktor ay sakit daw sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ngunit ang totoo ay inatake ang mga ito ng isang mabagsik na aswang. Nang dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang ay kinupop siya ng kanyang tiyahing si Trinidad at dinala sa Maynila. Ang tiya Trinidad niya ang nag-alaga sa kanya at nagpaaral. Matandang dalaga naman kasi ang babae at walang responsibilidad na nakaatang sa mga balikat nito, kaya siya na mismo ang nagboluntaryong kumupop kay Warlito. Malaki ang utang na loob ni Warlito sa kanyang tiyahin, dahilan na rin kung bakit siya nagpursiging makapagtapos sa pag-aaral at graduate na summa cum laude sa kursong criminology. Matalino naman talaga si Warlito. Bata pa lang siya ay nakitaan na siya ng potensyal ng ibang tao. Masipag siya, mahilig magsunog ng kilay, masunurin at may respeto. Palakaibigan din siya at matulungin sa kanyang kapwa. Sa katunayan noong nag-aaral pa lang siya, sa tuwing may libre siyang oras ay tumutulong siya sa kanyang tiyahin sa pagbabantay ng sari-sari store na pagmamay-ari rin ng matandang babae. Namiss ko itong probinsya. Napakasariwa talaga ng hangin. Naibulalas ni Warlito nang tuluyan siyang nakababa sa sinakyan niyang van. Bahagya pa siyang napayakap sa sarili niya, saka dinama ang sariwang hangin. Napatigil lang si Warlito sa ginagawa niyang iyon nang makarinig siya ng sunod-sunod na busina, at nang lumingon siya sa kanyang likuran ay doon lang niyang napagtanto na nakaharang pala siya sa daan. Namumulang napayuko si Warlito at dali-dali niyang hinila ang dalawang maletang dala niya. Hindi niya napigilang nakaramdam ng kahihiyan. Sa sobrang pananabik niya sa probinsya ay nagmukha tuloy siyang baliw sa kalsada. Napakamot na lamang sa sarili niyang batok si Warlito, dala pa rin ng kahihiyan. Napatigil lang siya sa paglalakad nang makarating siya sa pinakagilid na bahagi ng kalsada. Iginala ni Warlito ang paningin niya sa kabuuan ng lugar. Hindi halintulad sa lungsod ay bilang lang ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Maraming mga puno at mga halaman ang nakahalera sa paligid. Nasulyapan niya rin ang ilan sa mga taong masayang naglalakad sa gilid. Mula sa kinatatayuan niya ay natanaw din niya ang mga kabundukan sa hilaga. Napakagandang pagmasdan ng mga iyon. Napangiti tuloy siya dahil sa mga bagay-bagay na nakikita niya. Nagpatuloy si Warlito sa paglalakad habang hinihila pa rin niya ang kanyang maleta. Matagal na niyang binalak na bumalik sa probinsya upang magbakasyon, ngunit palagi siyang abala sa trabaho. Kung babalikan ang nakaraan ay nasa 11 taong gulang pa lang siya noong umalis siya sa probinsya, ngunit ngayon ay nasa 29 anyos na siya. Ilang dekada na rin ang nakalipas at aaminin niyang malaki na nga ang ipinagbago ng kinalakihang probinsya. Kung nandito lang sana si Tia Trinidad, tiyak na matutuwa iyon dahil sa unti-unting pag-unlad ng probinsya na ibulong ni Warlito. Muli niya tuloy na alala ang kanyang tiyahin na naiwan sa Marikina.
Kung may magbabantay lang sana ng sari-sari store nito, marahil ay nakasama rin sa kanya pabalik sa probinsya ang matandang babae upang magbakasyon. Sa isang maliit na paupahan nakituloy si Warlito. May kaliitan ang bahay na nirentahan niyang iyon, ngunit hindi naman iyon problema sa kanya, lalo na at maliban sa mura ay kumpleto naman ang mga kasangkapang naroon. Matapos asikasuhin ni Warlito ang kanyang mga kinakailangang gawin ay saka siya naglibot sa bayan. Napatigil lang siya nang makarating siya sa harapan ng isang karinderya. Hindi na nagdalawang isip pa si Warlito at agad na pumasok sa loob. Marami-rami ang mga tao sa loob. Ilan sa mga ito ay kumakain, nag-inuman at meron ding nagkwekwentuhan. Narinig pa nga niya ang usapan ng ilan sa mga ito na nagpatigil sa kanya. Ayon sa mga narinig niya, 2 bangkay ng mga babae na naman daw ang natagpuan sa isang liblib ng lugar at ang mas nakakakilabot pa ay wakwak ang tiyan ng mga biktima. Yung dalagang anak ni Aling Nelita, ang balita ko ay 3 araw na ring nawawala. Ano kaya ang nangyari doon? Hindi kaya't kinain na rin siya ng aswang? Anang matandang babae, napatigil si Warlito dahil sa narinig. Napasulyap siya sa mga kababaihan na nag-uusap. Kung titingnan ay may edad na ang mga ito at mukhang kakagaling lang sa palengke dahil bawat isa sa kanila ay may katabing basket na may lamang mga gulay at isda. Nasa ganong posisyon si Warlito nang tanungin siya ng tindera ng karinderya kung ano ang bibilhin niya, kaya muli niyang ibinalik ang atensyon sa mga putaheng nasa harapan niya. Ginataang manok at tortang talong ang binili niya at 2 baso ng kanin. Matapos niyang magbayad ay agad siyang naghanap ng pwesto. Tumagal din ng 15 minuto ang paghihintay niya bago dinala sa kanya ang mga pagkain in-order niya. Nagdasal muna si Warlito bago niya nilantakan ang masarap niyang pananghalian ng tanghaling iyon, araw ng Biyernes. Ika-4 na araw na ni Warlito sa probinsya. Abala siya ng araw na iyon sa pag-imbestiga tungkol sa mga kaganapan sa baryo at maging sa mga karatig baryo. Sa loob ng ilang araw na pananatili kasi niya sa probinsya ay maraming mga kwento siyang narinig at halos karamihan sa mga kwento ay may kinalaman sa mga krimen at sa aswang. Doon na napagpasyahan ni Warlito na kumilos, nangangamba nga lang siya dahil baka ang pagkilos niyang iyon ay maglalagay sa kapahamakan sa kanyang trabaho, lalo na at wala siyang pahintulot mula sa kinatataas na kumilos. Hindi rin naman pwedeng basta na lamang tumunganga si Warlito, lalo na at ang kasong hinahawakan niya ay may kinalaman din sa pagkamatay ng mga magulang niya na nalipasan na rin ng dekada. Pikit matang napahilot si Warlito sa kanyang sentido. Naroon siya sa kanyang silid ng araw na iyon at nagbabasa ng dyaryo na may kinalaman sa mga krimeng nagaganap sa probinsya. Nalaman niya na halos lahat ng mga naging biktima ng aswang ay namatay sa karumal-dumal na paraan. Marami ring opinyon siyang nabasa na minsan na raw na may nakakita sa aswang at sa katunayan may ilang pahina ng dyaryo na kung saan ay nakalagay ang malabong larawan ng isang aswang na may kahating katawan, hindi. Kilala pala iyon sa tinatawag na manananggal. Pinag-aralan ng maigi ni Warlitong pulis ang tungkol sa mga manananggal. Naglakap siya ng mga impormasyon tungkol sa mga ito. Inalam niya ang kalakasan at kahinaan ng mga aswang.
Napag-alaman din ni Warlito na tuwing kabilugan ng buwan kadalasang umaatake ang mga aswang at nagkataong 2 araw na lamang ay kabilugan na ng buwan ng panahong iyon, kaya doon siya nakapag-isip ng magandang plano upang makaharap ang kampo ng kadiliman na siyang puno at dulo ng kasamaan. Maraming mga unos na akong napagdaanan at hindi ang mga aswang ang magpapabagsak sa akin. Lalabanan ko sila kahit na buhay ko pa ang magiging kapalit. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa mga magulang ko. Nagginit-ngit sa galit na naibulong ni Warlito nang muli niyang naalala ang nangyari sa kanyang mga magulang, kabilugan ng buwan. Tahimik na naglalakad si Warlito pabalik sa baryo. Kakagaling lang niya sa pangangaso sa kabukiran at nagkataong ginabi na siya sa pag-uwi. Pasan pa niya ang may kalakihan niyang backpack kung saan naroon ang mga kagamitan niya. Sa kaliwang kamay naman niya ay naroon ang may kalakihang baboy ramo na nahuli niya. Napatigil si Warlito sa paglalakad nang makarinig siya ng paglagaspas na animoy nagmula sa isang malapad na pakpak. Napakunot noo si Warlito, saka siya napatingala dahil himpapawid, ngunit ganon na lamang ang pagkabigla niya nang bumungad sa kanya ang isang babaeng manananggal na lumilipad sa himpapawid. Nagbabaga ang kulay pulang mga mata ng manananggal. Nagdingit-ngit ang matulis nitong mga ngipin. May bahid ng dugo ang nakakatakot niyang hitsura. Kalahati lang ang katawan nito at kung pagmamasdan mo ay nakakatindig balahibo. Napaatras si Warlito dahil sa nakita. Nabitawan niya ang baboy ramo. Sunod-sunod na napalunok si Warlito. Malakas siyang napasigaw bago tumakbo, ngunit dahil sa sobrang pagtaranta ay napabalik siya sa loob ng kagubatan. Takbo lang ng takbo si Warlito, lalo na nang naramdaman niyang sinusundan siya ng manananggal. Nagsimulang naging malikot ang paningin at mga kamay ni Warlito. Mas lalong bumilis ang pagtakbo niya nang narinig niya ang kakaibang ingay na nilikha ng babaeng manananggal. Sa kasamaang palad ay hindi napansin ni Warlito ang nakaharang na lubid sa kanyang dinadaanan, dahilan kung bakit siya nadapa at tuluyan siyang nahabol ng babaeng manananggal. Tama na ang laro. Huli ka. Ikaw ang magiging hapunan ko ngayong gabi. Napahalakhak pa ang babaeng manananggal matapos niya iyong sabihin. Hindi pa man tuluyang nakakaalis mula sa kinabagsakan niya si Warlito nang bigla na lamang siyang inatake ng manananggal. Ngunit bago pa man itong nakalapit sa kanya ay agarang inilabas ni Warlito ang dinurog na bawang at asin na nakatago sa makapal na tela, sa kayon inihagis sa babaeng manananggal. Halatang hindi iyon inaasahan ng babaeng manananggal, dahilan kung bakit ito napahiyaw at napadaing dahil sa sobrang sakit at hapding naramdaman. Mas lalong nakaramdam ng galit ang babaeng manananggal kay Warlitong pulis. Muli niyang inatake ang lalaking pulis, ngunit sa pagkakataong iyon ay nagawa na siyang labanan ng patas ni Warlito. Hawak-hawak na ni Warlito ang buntot ng pagi na kinuha pa niya sa tiyuhin niyang si Goryo na nagmula sa katimugan. Planadong-planado na ang lahat ng gabing iyon. Napangisi na lamang si Warlito nang ilang beses niyang natamaan ng buntot ng pagi ang manananggal na mas lalong ikinagalit nito sa kanya. Buong tapang na nilaban ni Warlito ang babaeng manananggal. Naging maliksi ang bawat galaw niya at mas naging matalas ang kanyang pakiramdam. Ilang araw din niyang pinaghandaan ang gabing iyon, kaya hindi siya makakapayag na uwing talunan.
Pagtuloy na nagkipaglaban si Warlito kontra sa babaeng aswang hanggang sa tuluyan niya itong napabagsak. Mga wala kayong puso. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Minsan yun ang kinuha ang buhay ng mga mahal ko sa buhay, at sa pagkakataong ito, ay hindi ko nahahayaan pang ipagpapatuloy nyo ang inyong kasamaan. Galit na sigaw ni Warlito. Sa kanya hinila ang lubid na dahilan ng pagtumba niya kanina, ngunit sa pagkakataong iyon, ay isang lambat ang natanaw niyang paparating kaya napangisi siya, bago tinulak ang babaeng manananggal at nagtagumpay siyang ikulong ito sa lambat. Hindi inaasahan ni Warlito na malaki pala ang maitutulong ng mga patibong na ginawa niya sa kabubatan. Napangisi pa siya nang narinig niya ang sigaw ng babaeng manananggal. Ilang saglit pa ay humahangos na dumating si Tandang Kanor at Mang Estong, sila ang mga matandang lalaki na kasabwat din niya. Dala-dala ng mga ito ang kalahating katawan ng babaeng manananggal at base sa mukha ng mga ito ay halatang nahirapan sila sa pagbuhat sa kalahating katawan ng manananggal. Matapos ang pangyayaring iyon ay iniwan na ni Warlito sa dalawang matanda ang babaeng manananggal. Dalubhasang albularyo naman kasi si Tandang Kanor, kaya hindi na siya nangangamba na makatakas ang babaeng aswang. Kinabukasan ng araw na iyon, animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang bali-balita tungkol kay Warlitong pulis at ginawa nitong pagkahuli sa babaeng manananggal. Ang pangyayaring iyon ay nakarating sa superior ni Warlito at sa halip na pagalitan siya nito ay pinuri pa siya dahil sa kabayanihang ginawa niya at binigyan ng isang misyon na patuloy na mag-imbestiga tungkol sa mga aswang sa probinsya na masayang. Natanggap naman ni Warlito. Naitay, kung saan man kayo ngayon sana masaya kayo. Ipinapangako ko sa inyo, patuloy kong ipaglalaban kung ano ang tama at katwiran. Ubusin ko ang lahi ng mga aswang. Alam kong hindi magiging madali ang pagdadaanan ko, ngunit hanggang nabubuhay ako ay hindi ako susuko sa anumang laban. Naibulong ni Warlito matapos niyang sindihan ng kandila ang libingan ng mga magulang niya.